Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's kanina po ay sumumpa si Attorney Claire Castro bilang bagong Presidential Communications Office PCO Undersecretary and Palace Press Officer. At kanina rin ginanap ang kauna-unahan niyang press briefing kasama po ang Malacanang Press Corps. At napansin ko mga kababayan, medyo mainit po agad. Sabi nga ni yung reporter ng GMA, nagsimula itong si Claire Castro bilang PCO Undersecretary with guns blazing. Talaga mainit at talaga yung mga sagot niya sa media ay talaga na mga wala nang pasubali. Kumbaga wala nang pasakalye, kundi direct to the point, mga kababayan. Kaya nga sabi ko mukhang masasaktan ang mga DDS dito. Sa totoo lang mga kababayan, masasaktan talaga ang mga DDS dahil sa mga salita ni Atty. Claire Castro, lalong-lalo na kapag mga issue ng fake news na ginagawa ng mga DDS, lalong-lalo na ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Talagang nakakabilib itong si Atty. Claire Castro. Pero mga kababayan, kapag ganyan si Claire Castro, expect na natin na babanatan siya ng mga DDS. Expect na natin na siya ititirahin ng mga Duterte fanatics, mga diehard Duterte supporters. At yun na nga mga kababayan, nagsimula na ang pag-atake dito kay Atty. Claire Castro. Unang araw, mga kababayan, may banat agad itong ilang mga DD shit, mga kababayan. Pero bago ang lahat, Balitang Maynila po muna tayo. Alright, ito kasing si Isko Moreno, merong sinabi sa kanyang huling sa kanilang kampanya. Ang sabi niya, ang gusto niyang maging kampanya ay performance-based campaign. Maga walang paninira, walang negative campaigning, kundi performance-based campaign. Ibig sabihin, ang dapat ilabas ng mga kandidato niya sa Maynila ay yung kanilang mga nagawa para sa lungsod. Kaya naman, ito may sagot itong kampo ni Manila Mayor Hani Lacuna. Kasi sa totoo lang, mga kababayan, ay nalampasan po ni Hani Lacuna yung performance ng mga nakaraang mayor. Kaya ito mga kababayan, sabi ng Bad First Manila, performance-based campaign baka mo. Ito ang mga resibo. Ayan mga kababayan. Ayan po nasa ating screen. Hindi na po natin iisa-isahin mga kababayan. Pero ang gusto lang natin sabihin, etong si Hani Lacuna, sa kabila po ng baon sa utang ng Maynila dahil iniwanan po ng dating mayor, ay naitaguyan niya po ang lungsod ng Maynila. Performance-based campaign baka mo o ito ang mga resibo. Ayan mga kababayan yung ginawa ni Mayor Hani Lacuna, yung kanyang mga accomplishments sa kabila ng kagipitan na kinaharap niya nung siya po ay umupo bilang mayor ng Maynila. Kasi po talagang baon na baon ang lungsod ng Maynila sa utang. Pero sa kabila nun ay nanalo pa rin ng award ang lungsod ng Maynila when it comes to good governance, mga kababayan. Hindi na natin iisa-isahin to mga kababayan, dahil napakaraming accomplishment ni Mayor Hani Lacuna. Ito lang, babasahin lang natin to. Sang-ayon po ako sa kampanyang batay sa performance. Tama naman Dapat yung mga kandidato hindi puro paninira. Dapat di naninira. Ang ipapakita nyo kung ano yung nagawa ninyo at ano ang ginagawa ninyo at kung ano ang balak ninyong gawin. Yun po yung plataforma. Iba kasi wala ang ginawa kundi manira lang na manira ng kalaban So, sang-ayon tayo sa kampanyang batay sa performance na inuuna ang mga accomplishments at konkretong plano imbes na paninira sa katunggali. Idagdag na rin natin dyan na dapat laging tapat at totoo ang mga sinasabi ng mga kandidato sa mga botante. Walang halong fake news, walang exaggeration, walang halong yabang o boladas. Heto po ang mga nagawa ng inyong lingkod, Hani Lacuna, sa nakalipas lamang na 3 taon bilang mayor mula July 1, 2022 hanggang ngayong February 2025.
Ay napakarami kung iisahin pa natin yan, mga kababayan, kung isa-isahin natin. Ang highlights po na ito ay patunay na marami na akong nagawa at marami pang magagawa. Okay, may partida pa. Na-accomplish po natin lahat yan nang hindi kinakailangang ilubog sa utang ang mga Manileño o magbenta ng anumang ari-arian ng lungsod. Nagawang gumawa ng mga programa at proyekto sa kabila ng binabayaran nating bilyong-bilyong pisong utang ng nakaraang administrasyon. Ang naging susi sa mga accomplishments natin sa nakalipas na 3 taon ay masinop, tapat at matinong pamamalakad sa lungsod. Nagpapasalamat po ako sa pagkipagtulungan ng mga Manileño sa Lacuna Administration na nagbigay daan para maging posible ang ating mga na-accomplish na programa at proyekto para sa tao. Nagpapasalamat din po ako sa patuloy na tiwala ng taong bayan na siyang inspirasyon ko sa paglilingkod. Sa darating na halalan, wawakasan natin ang kayabangan, gagapiin natin ang kasamaan, at pupuksain natin ang kadiliman. Sa huli, tapat at totoo ang mananaig. Ayan po ang sinabi ni Mayor Hanny Lacuna. Ang dami. So, na-exceed po, nalampasan ni Mayor Hanny Lacuna yung mga dating mayors when it comes to performance. Ayan, wag na nating isa-isahin. Kapag inisa-isa natin yan, baka bukas pa tayo matapos. Alright, so congratulations kay Mayor Hanny Lacuna. Basta po, sa darating na eleksyon sa Mayo, ngayon pong taong ito, Hanny Yul po tayo at vote straight po tayo, Asenso Manileño. Okay. So dahil nga po, medyo mainit ang mga salita, matatalas, matatalim ang pananalita ni Atty. Claire Castro sa kanyang unang press conference. Kasama po itong Malacanang press corps. Expected ko talaga bibirahin siya ng mga DD shit. At eto, mga kababayan, pakita ko sa inyo. Eto na. Eto pong post ni Tio Moreno, mga kababayan. So, kasi ang sabi ni Claire Castro, kung talagang itong Marcos admin is veering towards dictatorship, dapat maglabas ng ebidensya itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Paano niya nasabi na papunta sa diktatorya ang Marcos government? Pero, eto, meron ng kumontra, si Tio Moreno. Sabi niya, hindi naman daw kinakailangan ng ebidensya. Sinabihan pang sinabihan pang bobo. Etong si Claire Castro. So sabi ko sa inyo mga kababayan eto umpisa pa lang to mga kababayan. Lahat po ng mga DD shit, mga vloggers, mga nagpo-post sa kanilang mga pages, malamang at sa malamang, simula kanina hanggang sa mga susunod na araw, babarata nila si Claire Castro. Yan po mga kababayan. Kaya kinakailangan ni Tony Claire Castro ng suporta natin mga kababayan. Kailangan nating palakasin ang loob ni Claire Castro habang siya ay nasa pwesto at upang kalabanin ang mga fake news na pinapakalat ng kalaban. At ito pa mga kababayan. Ayan. Bumanat na rin si Cathy Binag. O sabi ni Cathy Binag, "Huy, parang boss mo naman yan. Ingat ka din, baka after ka magamit, itapon ka lang. Huwag masyadong magpa-miss Jollibee. Lahat ay disposable sa kanila. Thinkers are doers." Yan po ang caption ni Cathy Binag dito sa post na ito. Ano pa ba ang ating i-expect sa dating Pangulong Rodrigo Duterte? Gumawa ng intriga, magplanta ng ebidensya. Atty. Claire Castro, Palace Press Officer. So, eto na mga kababayan. Inuumpisa na nilang banatan etong si Claire Castro. Kasi parang siguro naisip ni Cathy Binag, yung kaibigan niyang si Atty. Trixie Cruz Angeles, minsan din naglingkod sa gobyerno. Diyan po sa naging press secretary. Tama po ba? Press secretary bang hinawakan dati ni Zoraida? Zoraida kasi tawag ni Maharlika dyan kay Atty. Trixie Cruz Angeles So, dito rin sa PCO, na-assign si Trixie Cruz Angeles. Pero natanggal din po agad Natanggal. Kaya siguro sabi ni Cathy Binag, wag kang masyadong magpa-Jollibee. Ang gagawin, magpa-McDo lang, magpa-McDo. Wag kang masyadong magpa-Jollibee. Dahil lahat daw ay disposable sa kanila. So, siguro,
Na ano lang, nakita niya lang yung nangyari kay Trixie Cruz Angeles dati na bigla na lang initsapwera ng Marcos government. Hindi naman siguro initsapwera, siguro meron lang silang nakitang mas magaling pa. At siguro hindi nila nakita yung hinahanap nila kay Trixie Cruz Angeles. Kasi Trixie Cruz Angeles, wala parang ang ngiti-ngiti Tapos binabanatan pa ni Maharlika. Sinasabi pa ni Maharlika, kamukha raw ni Zoraida. So, magulo yung panahon ni Trixie Cruz Angeles at eto mga kababayan, Atty. Claire Castro, dyan po sa PCO. Mainit po Medyo matatalas ang pananalita ni Atty. Claire Castro na siguro napansin ng mga DD shit. At eto na, sinisimulan na siyang banatan. Na ako naman ina-expect ko talaga na mangyayari yan. So, yan po. Yan po ang abangan natin sa mga darating pang araw. Banat ng mga DD shit dito kay Claire Castro. Umpisa na po ito mga kababayan. Talagang tatargetin itong si Claire Castro ng mga panatiko ni Duterte. Sigurado po yan. Tingnan niyo po, sa mga susunod na araw, yan po ang makikita natin dito sa social media at maging sa mainstream media. Okay, so ilan po mga kababayan. Sa tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.